Isang mapagpalang araw ng Biyernes, November 15, 2024. Kabayan, narito ang update natin sa Bagyong Pipito at Bagyong Ophel na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Dalawang bagyo po ang ating binabantayan ngayon sa loob ng PAR. Pero bago ang lahat, makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Kabayan, ito nga pong bagyong Ophel ay kahapon ay naglandfall na po dito sa may Bagao, Cagayan. So kabayan, dahil po sa paglandfall nito, nabawasan po ang lakas dahil nagkaroon po ito ng interaksyon sa ating kalupaan. So good news po yan. Pero kabayan, patuloy pa rin po itong nagdadala ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na buhos ng ulan, lalo na po dito sa mga apektadong lugar, particularly po dito sa may Northern Luzon. At ngayon nga pong madaling araw ng alas 5 ng umaga, ito po ay huling namataan sa layong 115 kilometers west of Northwest Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas na hangin na aabot po up to 140 kilometers per hour. Ito po ay nasa category typhoon pa rin, kabayan, at patuloy na kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At inaasahan din po, kabayan, na ngayong araw din po babaybayin po nito ang Babuyan Island. So posible po itong muling magkaroon ng landfall sa Babuyan Island, at kapag nangyari po ito, kabayan, lalo po itong manghihina hanggang sa makalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area na lamang. Pero ganun pa man, kabayan, pinag-iingat at pinaghahanda pa rin po natin ang ating mga kabayan, lalo na po dyan sa may Babuyan Island, dahil posible nga po ang paglandfall nito ngayong araw. Pero ito po ay typhoon category pa rin, kabayan. So malakas pa rin po ito dahil pagdating po ng alas 5 ng hapon, 5 p.m., ito po ay nasa layong 190 kilometers west of Itbay at Batanes na po, na may lakas na hangin na abot po ng 120 kilometers per hour. Medyo bumaba na po ito ng 20 kilometers po dahil nagkaroon nga po ng interaksyon sa kalupaan ng Batanes, at ito po ay patuloy na kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan natin, kabayan, na by tomorrow, ito pong bagyong Ophel, by November 16, 5 a.m., ito po ay nasa layong 220 kilometers northwest of Itbay at Batanes. Mahina na lang po ito, ang taglay na hangin ay nasa 95 kilometers per hour, at ito po ay isang ganap na lang po na severe tropical storm na kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So inaasahan sa paglipas ng oras at panahon, kabayan, na ito po ay hihina na po. At pagdating ng November 18, kabayan, isa na lang po itong low pressure area at malapit na pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Kapag nagkaganon, kabayan, ito po ay wala na pong magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero sa kasalukuyan, kabayan, patuloy pa rin po itong nagdadala ng malalakas na bugso ng hangin. Kaya nga po meron pa rin pong ibang lugar sa atin na meron pa rin pong nakataas na tropical cyclone wind signal. So apektado pa rin po ng tropical cyclone wind signal ang lugar po ng Babuyan Island, the northern and eastern portion ng mainland Cagayan. Dito rin po, kabayan, sa may Batanes, ilang bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, dito rin, kabayan, sa may ibang northern portion ng Apayao and the northern portion ng Ilocos Norte. Kasama rin ang western and eastern portion ng Isabela, at ganun din dito, kabayan, sa may ilang bahagi ng Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra, at dito rin sa eastern portion ng Mountain Province. Sa kasalukuyan, kabayan, po inaasahan na unti-unti pong hihina itong si Bagyong Ophel. So posible na rin pong tanggalin o ibaba po yung mga tropical cyclone wind signal sa mga lugar na nabanggit ko, kabayan. Pero magkaganon pa man, kabayan, meron pa rin pong nakataas na high risk of storm surge dito po sa mga baybayin na aking babanggitin. Within 48 hours, kabayan, posible po itong makaranas ng malalakas at matataas na alon po sa baybayin. So meron po tayong nakataas na red alert storm surge na posibleng aabot ng 3 meters po na alon dito po sa baybayin ng Cagayan at Ilocos Norte. So mataas po ang posibilidad na makaranas po ng malalakas at matataas na alon sa baybayin. Kaya hanggat maaari ay lumayo po tayo sa ating mga coastal or beach dyan, kabayan, at cancel po muna lahat ng marine activities. At dito rin, kabayan, naka-orange warning storm surge signal po dito
2.1 to 3 meters po ang posibleng maging alon po sa mga baybayin dito po sa may Aurora, Batanes, Ilocos Sur, at dito rin po kabayan sa may Isabela. Kaya pinag-iingat din po natin ang ating mga kababayang mangingisda hanggat maaari ay wag po munang pumalaot dahil delikado po ang alon sa karagatan. Maaari po tayong mapahamak dyan. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa ating ulat panahon. Dagdag pa dyan kabayan, ngayong araw na ito, patuloy pa rin pong magbubuhos ng pag-ulan ito pong si Bagyong Ophel. Kaya asahan natin ngayong araw makakaranas ng heavy to intense rain na aabot ng 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan dito po sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. So posible po itong magdulot ng malawakang pag-ulan na magdudulot din po ng malawakang pagbaha lalo na po sa mga low-lying areas at landslide naman po lalo na po sa mga matataas na area kabayan. Kaya ingat po tayo dyan. Samantalang moderate to heavy rain naman kabayan sa may Abra, Kalinga, Mountain Province at Isabela. Di pa rin po inaalis ang posibilidad ng pagkakaroon po ng pagbaha lalo na po sa mga prone areas natin. Samantalang kabayan, dako naman po tayo dito po sa panibagong bagyo na ating binabantayan. Ito pong si Bagyong Pipito. Inaasahan na ngayong araw, alas 8 ng umaga, ito po ay nasa layong 690 kilometers east of Guyuan, Eastern Samar. Taglay ang lakas na hangin na abot po ng 120 kilometers per hour. Ito po ay nasa category typhoon na kabayan at kumikilos pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahan na mamayang gabi ito po ay nasa layong 375 kilometers east of Guyuan, Eastern Samar pa rin. Taglay nitong Bagyong Pipito ang lakas na hangin na abot po ng 130 kilometers per hour. Typhoon category pa rin kabayan at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan kabayan na mga susunod na araw at oras, ito pong Bagyong Pipito ay magkakaroon po ng intensification o mabilisang paglahas. Kaya tayo po ay mag-monitor at mag-antabay. So meron nga pong dalawang senaryo na posible pong kahinatnan ng landfall nitong Bagyong Pipito. So una, sa pagpasok nga nito sa Philippine Area of Responsibility, ito po ay kikilos pa west-northwestward at posibleng maglandfall dito po sa may Southern Luzon during the weekend November 16 and 17. Kaya pinag-iingat ang lahat. So medyo magiging maulan nga po ang ating weekend ngayong darating na linggo dahil po dito sa Bagyong Pipito. Paghandaan na po natin yan. At posible pangalawang senaryo kabayan, posible naman po itong maglandfall sa eastern coast ng Central Luzon patungo po sa eastern coast ng Eastern Visayas. So ang magiging apektado nito dalawa kabayan ay ang Central Luzon at Eastern Visayas. Kaya maghanda po yung ating mga kababayan dyan sa posibleng landfall nitong Bagyong Pipito. So ngayon kabayan, dahil nga sa epekto na rin po nitong Bagyong Pipito, dahil ito po ay medyo lumalapit na rin po sa ating kalupaan, meron na rin pong nakataas na mga warning na ibubuhos na pag-ulan nitong Bagyong Pipito, lalo na po sa mga susunod na araw. So ito po ilalahad ko po sa inyo kabayan. So by November 16, Sabado, asahan ng pagkakaroon po ng heavy to intense rain dito po sa may Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Moderate to heavy rain naman dulot ng Bagyong Pipito pa rin ang Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Samar, Biliran at Leyte. Kaya ingat ang lahat. By November 17, araw ng linggo kabayan, nakataas po sa mga lugar na ito ang intense to torrential na pag-ulan. So dito po yan sa may Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. So ingat tayo dyan dahil matataas na pagbaha po ang posibleng maidulot nitong Bagyong Pepito. And heavy to intense rain naman kabayan dito po sa may Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Northern Samar. Kaya ingat tayo dyan kabayan dahil malawakang pag-ulan din po ang asahan. Moderate to heavy rain naman po dito sa may Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino, Romblon, Masbate, Biliran, Leyte, Samar at Eastern Samar. Pinag-iingat po lalo na po yung mga low-lying areas dahil posible pa rin po ang pagkakaroon po ng pagbaha
dulot nga po nitong bagyong Pipito. So mga kababayan, kaliwat kanan at hindi pa po natatapos ang ating problema sa bagyong Ophel, ay ito naman pong bagyong Pipito ang magdudulot sa atin ng panibagong problema, lalo na po sa suliranin natin sa pagbaha. So kabayan, patuloy tayong mag-monitor at maging updated sa ating ulat panahon. Patuloy pa po kitang i-update kabayan sa anumang mga progress o pagbabago sa track and intensity nitong dalawang bagyo. Kaya kabayan, makikisuyo po ulit ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa po sa ating ulat panahon. Ingat tayo kabayan at palagi po tayong magdasal.